Ang bawat bansa ay mayroong iba't ibang kultura at tradisyon na hanggang sa kasalukuyan ay kanila pa ring isinasagawa. Ang ilan sa mga ito ay namana pa nila mula sa kanilang mga ninuno. Subalit ang iba dito ay nagdudulot ng kontrobersya. Pero ano-ano ba ang tradisyon nila at bakit ito naging kakaiba? At sa video na ngang ito ay iisa-isahin natin ang 10 kakaibang tradisyon sa mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Kanamara Matsuri. Ang Kanamara Matsuri o Festival of the Steel Phallus ay isang annual celebration sa Kawasaki, Japan. Nakilala dahil nakatuon ito sa pagsamba sa Phallus o ari ng lalaki. Ang pista ay ginaganap tuwing first week ng April sa Kanayama Shrine. Ito ay isang maliit na Shinto shrine na may kaugnayan sa mga kwento ng fertility, proteksyon laban sa sexually transmitted diseases o STDs at magandang ani. Ang Kanamara Matsuri ay sinasabing nagmula sa isang alamat. Ayon sa kwento, isang demonyo ang umibig sa isang magandang dalaga. Dahil sa kanyang pagnanasa at selos ay pumasok ito sa katawan ng dalaga at nagpalipas ng ilang araw sa kanyang ari. 2 beses nitong pinigilan ang kasal ng babae dahil pinutol nito ang ari ng mapapangasawa ng babae. At upang wakasan ng sumpa ay humingi ng tulong ang dalaga sa isang blacksmith na gumawa ng isang bakal na ari. Nang masira ng demonyo ang bakal na ari ay naging malaya na ang dalaga mula sa sumpa. Dahil dito, naging simbolo ng fertility at proteksyon laban sa mga sexually transmitted diseases ang bakal na ari. Sa kasalukuyan, ang Kanamara Matsuri ay isang makulay at masayang pagdiriwang. Gayon din, ang highlight ng festival ay ang parade ng 3 main phallic mikoshi o portable shrines. Ngunit, ang pinakatanyag sa mga ito ay ang Elizabeth Mikoshi. Ito ay isang malaking pink na phallus na idinonate ng isang local LGBTQ+ community. Ang iba pang mikoshi ay kinabibilangan ng isang itim na phallus na gawa naman sa bakal at isang kahoy na phallus. Ang mga dumadalo sa festival ay nagsasama-sama upang magdasal para sa fertility, proteksyon laban sa mga sakit at upang maging masagana ang kanilang negosyo. Bukod sa religious aspect, nagkakaroon din ng mga sayawan at gayon din ng mga makukulay na souvenir tulad ng phallic-shaped candies at keychains. Samantala, ang pista ay hindi lamang para sa mga mamamayan ng lugar kundi pati na rin sa mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang Kanamara Matsuri ay nagpapakita ng kakaibang aspeto ng kultura ng Japan. Number 2, Lato Matina. Ang Lato Matina ay isa ring pagdiriwang na ginaganap taon-taon tuwing huling Miyerkules ng August. Ipinagdiriwang ito sa maliit na bayan ng Buñol sa Valencia, Spain. Ang pangunahing ginagawa tuwing Lato Matina ay ang labanan na may kaugnayan sa kamatis kung saan ay libu-libong kalahok ang nagtitipon upang maghagis ng mga hinog na kamatis sa isa't isa. Ang pagdiriwang na ito ay nagsimula noong 1945 at unti-unting nakilala kung kaya't maraming mga turista mula sa iba't ibang sulok ng mundo ang dumarayo dito. Samantala, ayon sa alamat, nagsimula ang Lato Matina nang maganap ang isang insidente habang isinasagawa ang parade para sa mga giants at kabisudos noong August 1945. Ilang mga kabataan ang sumama sa parade at pinakialaman nila ang isa sa mga parts nito na nagresulta upang mahulog ang mga kalahok. Dahil sa kanilang galit ay nagsimula silang maghagis ng mga kamatis mula sa kalapit na tindahan ng mga prutas at gulay. Bilang resulta ay ipinagpatuloy ng mga kabataan ang kasiyahan hanggang sa mga sumunod na taon at ito ay naging isang traditional celebration, ngunit ipinagbawal ito noong 1950s. Subalit, ang pagbabawal ay tumagal lamang ng ilang taon at sa huli ay pinahintulutan at sinuportahan din ito ng pamahalaan. Kaugnay din nito, ang pagdiriwang ng Lato Matina ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagkuha ng ham mula sa tuktok ng isang madulas na poste na tinatawag na palo habon. Kapag nakuha na ang ham, ay nagbibigay na sila ng signal na pwede nang simulan ang labanan. Ang mga truck na puno ng kamatis ay pumapasok sa kalsada ng Buñol at ibinubuhos ang mga kamatis sa gitna ng mga nagkakagulong tao. Ang labanan ay tumatagal ng 1 oras at ang kalsada gayon din ang mga kasali ay natatabunan ng mga durog na kamatis. Kapag tapos na ang labanan ay dumarating na ang mga bumbero
upang linisin ang mga kalsada, habang ang mga kalahok naman ay naliligo sa ilog upang alisin ang mga kamatis sa kanilang katawan. Gayon din, ang katas ng kamatis ay sinasabing nagtataglay ng mga natural ingredients na nakakatulong naman upang maging makintab ang mga kalsada sa Buñol. Bukod pa dito ay mayroon ding iba pang mga activities tulad ng mga parade, kantahan, sayawan at mga culinary contest. Ang La Tomatina ay hindi lamang isang fiesta, kundi ito rin ay isang malaking pagdiriwang upang makipagkaibigan at magsaya. Ito rin ay isang paraan upang kahit papaano ay pansamantalang makalimutan ang mga problema. Number 3, Thai Pusam. Ang Thai Pusam ay isang makulay at mahalagang religious occasion na ipinagdiriwang ng mga Hindu sa Malaysia at Singapore. Ito ay isinasagawa bilang paggalang kay Lord Murugan. Siya ang Diyos ng digmaan at anak naman ni Shiva at Parvati. Ang pagdiriwang ay kadalasang ginaganap tuwing Pusam Star sa buwan ng Thai, ngunit sa ating kalendaryo, ipinagdiriwang ito tuwing January o February. Sa Malaysia, ang pinakamalaking pagdiriwang ng Thai Pusam ay nagaganap sa Batu Caves. Ito ay isang malaking limestone cave complex na matatagpuan sa Kuala Lumpur. Milyon-milyong mga mananampalataya ang pumupunta dito at nagsisimula ang prosesyon sa Sri Mahamariamman Temple. Ang prosesyon ay tumatagal ng 15 kilometers habang bit-bit nila ang mga kavadi o mga decorated arch na nakalagay sa kanilang balikat bilang tanda ng kanilang devotion. Samantala, ang iba sa mga deboto ay nagpapako ng mga matatalim na bagay sa kanilang katawan bilang sakripisyo at tanda ng kanilang pananampalataya. Ang ritual na ito ay sinasabing nagbibigay daan sa kanila upang makatanggap ng mga biyaya mula kay Lord Murugan. Ngunit sa Singapore naman, ang Thai Pusam ay ipinagdiriwang din katulad ng sa Malaysia. Ang prosesyon ay nagsisimula sa Sri Srinivasa Perumal Temple sa Serangoon Road at nagtatapos sa Sri Thendayutha Pani Temple sa Tank Road. Ang mga mananampalataya ay naglalakad ng walang suot na kahit anumang sapin sa kanilang paa habang bitbit ang kanilang mga kavadi at mga scalded milk bilang alay kay Lord Murugan. Ang mga scalded milk ay ginagamit bilang alay na sinasabing sumisimbolo ng pasasalamat at pagiging dalisay. Gayon din, ang pagdiriwang ay hindi lamang isang okasyon na may kaugnayan sa kanilang spiritual na aspeto, kundi ito ay isa ring paraan upang ipakita ang kanilang kultura at tradisyon. Dagdag pa rito, ang Thai Pusam ay isang pagdiriwang na sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Hindu. Ang pagdiriwang na ito ay umaakit din ng maraming turista at ito ang nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na masaksihan ang mga pagdiriwang na meron ang Hinduism. Number 4. El Colacho. Ang El Colacho o kilala rin bilang Salto del Colacho ay isang tradisyonal na pagdiriwang na ginaganap naman sa bayan ng Castrillo de Murcia, Burgos, Spain. Bahagi ito ng celebration ng Corpus Christi na isang mahalagang kapistahan ng simbahang Katoliko. Ang El Colacho ay itinatag noong 1620 at nagsimula bilang isang ritual upang palayasin ang mga demonyo at magbigay ng proteksyon laban sa sakit at mga kamalasan. Sa pagdiriwang ng El Colacho, ang mga lalaking nakadamit na parang mga demonyo o tinatawag na colacho ay tumatalon sa mga sanggol na nakahiga sa mga foam sa gitna ng kalsada. Ang mga sanggol na karaniwang wala pang isang taon ay inilalagay sa mga foam na ihinanda ng kanilang mga magulang. Kapag tumunog na ang mga drums at trumpets ay tumatalon na ang mga colacho sa mga sanggol. Sinasabi na ang gawaing ito ay nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Dagdag pa rito, ang El Colacho ay ginaganap tuwing linggo pagkatapos ng Corpus Christi, ngunit nag-iiba-iba ang petsa nito bawat taon. Ang pagdiriwang ay tumatagal ng 4 na araw na puno ng mga parades, kantahan at iba pang ceremonial activities. Ang mga colacho ay nagsusuot ng makukulay na damit, may dalang latigo at nakasuot din ng maskara na nagpapakita ng kanilang role bilang mga demonyo. Ang mga kasuotan at ang kabuuan ng ritual ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Castrillo de Murcia. Sa kabila ng kontrobersya tungkol sa kaligtasan ng mga sanggol, ang El Colacho ay patuloy pa ring isinasagawa taon-taon. Ang mga sumusuporta sa gawaing ito ay nagsasabing inihahanda nilang mabuti ang lahat bago ito ganapin upang masiguro ang kaligtasan ng mga sanggol. Gayon din,
Patuloy itong sinusuri at pinag-aaralan ng mga authorities upang masiguro na walang masamang mangyayari sa mga sanggol. Ang El Colacho ay hindi lamang isang ritual na may kaugnayan sa pananampalataya, kundi ito ay isa ring mahalagang bahagi ng cultural identity ng Castrillo de Murcia. Ang pagdiriwang ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga tao, pagmamahal sa kanilang tradisyon at pagpapahalaga sa kasaysayan. Taon-taon ay maraming mga bisita mula sa ibang mga bansa ang pumupunta dito upang masaksihan ang ganitong uri ng pagdiriwang. Number 5. Finger cutting of the Dani tribe. Ang kaugalian ng pagputol ng daliri sa Dani tribe sa Indonesia o kilala rin bilang ikipalin ay isang ancient ritual na may kaugnayan sa kanilang tradisyon at pananampalataya. Ang Dani tribe ay matatagpuan sa Baliem Valley region sa Papua, Indonesia. Ang ikipalin ay isinasagawa bilang isang paraan ng pagpapakita ng kalungkutan at pagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Ang pagpuputol ng daliri ay isang simbolo ng matinding kalungkutan at bilang tanda ng kanilang pagmamahal at paggalang sa namatay na kamag-anak. Dagdag pa rito, ang gawaing ito ay karaniwang isinasagawa ng mga kababaihan sa kanilang tribo. Bago ang mismong pagputol ng daliri, ay nagsasagawa muna ng isang ceremony ang isang matandang babae na kilala bilang mama o leader ng grupo. Ang daliri na puputulin ay tinatalian ng matibay ngunit manipis na tali upang mapigilan ang paglabas ng dugo. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago at impluensya ng ibang mga kultura, ang ilang mamamayan ng Dani tribe ay patuloy pa ring nagsasagawa ng ikipalin. Subalit dahil sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa maaaring idulot nito sa kanilang kalusugan, ang ritual na ito ay unti-unting nawawala. Ang pamahalaan ng Indonesia kasama ang iba't ibang mga organizations ay nagsusulong ng mga paraan kung paano magdadalamhati nang hindi nangangailangan ng ganitong gawain. Dahil ayon sa kanila, maaring nalalabag nito ang kanilang karapatan bilang tao. Dagdag pa rito, meron namang mga paraan kung paano pwedeng magdalamhati tulad na lamang ng pag-iyak at pag-alala sa mga memories na naiwan ng kanilang namayapang mahal sa buhay. Number 6. Monkey Buffet Festival. Ang Monkey Buffet Festival ay isang kakaibang pagdiriwang na ginaganap tuwing huling linggo ng November sa Lopburi, Thailand. Ang festival na ito ay nagsimula noong 1989 sa pamamagitan ng isang local businessman na si Yongyuth Kitwatananusont. Ang layunin niya sa gawaing ito ay upang palakasin ang turismo sa rehiyon. Ang karaniwang activities na isinasagawa sa Monkey Buffet Festival ay ang pagbibigay ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain para sa libu-libong mga macaque monkeys na naninirahan sa lugar. Ang mga pagkain ay kadalasang inihahanda sa mga lamesa na kung saan ay nagmimistulan ito na isang magarbong handaan. Mula dito ay makikita ang iba't ibang uri ng prutas tulad ng saging, pakwan at mansanas, pati na rin ang mga inumin at iba pang pagkain. Gayun din, ang mga unggoy ay malayang nakakapaglakad at kumakain mula dito na kung saan ay nagsisilbi ito bilang isang attraction para sa mga turista. Ang pagdiriwang na ito ay may kaugnayan din sa mga local beliefs and culture ng lugar. Sa Thai mythology, ang mga unggoy ay mayroon ding mahalagang papel na ginagampanan. Ang isang halimbawa nito ay ang kwento ng isang makapangyarihang unggoy na si Hanuman, na kung saan ay tinulungan niya si Rama sa Ramayana epic. Kaugnay nito, ang pagdiriwang ng Monkey Buffet Festival ay itinuturing din na isang paraan upang pasalamatan ang mga unggoy dahil sa pagtatanggol nila sa templo at sa mga taniman sa Lopburi. Ang Monkey Buffet Festival ay hindi lamang para sa mga unggoy, kundi pati na rin sa mga turista na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa panahon ng pagdiriwang ay mayroon ding makukulay na mga parada, local band performances at mga activities na nagpapakita ng masayang kultura at tradisyon ng Lopburi. Ito rin ay nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang mga local business sa lugar ay nabibigyan din ng pagkakataon upang ibenta ang kanilang mga produkto at serbisyo. Dagdag pa dito, ang festival na ito ay nagbibigay din ng mahalagang impormasyon tungkol sa pakikisalamuha ng mga unggoy sa mga tao sa paligid at gayon din ang kakayahan nila na makapag-adapt sa kapaligiran na kanilang kinabibilangan. Sa kabuuan, ang Monkey Buffet Festival ay nagpapakita ng pagkakaroon ng interaction sa pagitan ng mga unggoy at ng mga tao. Ipinapakita din nito ang makulay na kultura ng Lopburi sa pamamagitan ng iba't ibang activities.
Number 7, Day of the Dead. Ang Day of the Dead ay isang tradisyonal na pagdiriwang na ginagawa sa Mexico tuwing November 1 at 2. Ito ay isang pagdiriwang na hindi lamang tungkol sa pagluluksa, kundi isa din itong masayang okasyon upang parangalan at alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ang celebration na ito ay tumutukoy din sa native tradition ng mga Aztec at sa religious influence ng mga Espanyol. Nagsisimula ang pagdiriwang tuwing November 1 na tinatawag ding Dia de los Inocentes. Ang araw na ito ay iniaalay nila para sa mga batang pumanaw. Sa November 2 naman ay ang tinatawag na Dia de los Difuntos. At ito naman ay pagdiriwang para sa mga matatandang namatay. Sa dalawang araw na ito, ang mga Meksikano ay naniniwala na ang lahat ng mga kaluluwa ng mga yumaong mahal sa buhay ay bumabalik upang makasama at makipagdiwang sa kanila. Gayun din, ang isa sa mga pangunahing elemento ng selebrasyon ay ang paglalagay ng ofrenda. Ito ay isang altar na inihahanda sa mga tahanan o sa sementeryo. Ang ofrenda ay pinupuno ng mga alay tulad ng mga larawan ng yumaong mahal sa buhay, mga kandila, mga incense, pagkain, inumin at iba pang mga personal na gamit. Ang mga paboritong pagkain at inumin ng mga namatay ay inilalagay din dito bilang simbolo ng pagsasama-sama muli ng mga nabubuhay at mga yumaong kaluluwa. Sa makatuwid, ang celebration na ito ay hindi rin mawawalan ng iba't ibang mga dekorasyon tulad ng papel pikado, marigold at mga kalaka. Ang marigold ay itinuturing bilang bulaklak para sa mga patay at naniniwala din sila na ang amoy nito ang siyang gumagabay sa mga kaluluwa upang makabalik sa kanilang mga tahanan. Maliban dito, ang Day of the Dead ay isang mahalagang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng mga taga-Mexico. Noong 2008, ang Dia de los Muertos ay kinilala ng UNESCO bilang isang intangible cultural heritage of humanity. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapakita din ng kanilang kakaibang pananaw tungkol sa kamatayan na kung saan ay itinuturing nila ito na araw ng kasiyahan at hindi dapat katakutan. Gayun din, ang pagbibigay pugay sa mga yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng makukulay at masayang pagdiriwang ay nagpapakita din ng kanilang pag-asa na ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang bagong simula ng isang masayang pagsasama-sama. Number 8, Baby Tossing. Ang baby tossing ay itinuturing na isang controversial at ancient ritual na isinagawa sa ilang bahagi ng India katulad ng Karnataka at Maharashtra state. Ito din ay isang religious ceremony na may layuning magdala ng swerte, magandang kalusugan at kasaganaan sa mga sanggol at sa kanilang mga pamilya. Ang ritual ay karaniwang isinasagawa sa mga templo tulad ng Sri Santeswar Temple sa Karnataka. Sa proseso ng baby tossing, ang mga sanggol na may edad 1 hanggang 2 taon ay karaniwang ihinuhulog mula sa isang mataas na lugar tulad ng tuktok ng templo at ito ay may taas na umaabot sa 30 to 40 feet. Ang mga batang ito ay binibitawan ng kanilang mga magulang o pare at inaasahang mahuhulog sa isang malambot na tela na hinahawakan naman ng mga kalalakihan mula sa ibaba ng templo. Subalit, ang tela naman na ito ang siyang nagsisilbing ligtas na landing spot para sa mga sanggol at pagkatapos nito ay agad silang ibinibigay sa kanilang mga magulang. Ang mga naniniwala dito ay umaasa na ang pagsasagawa ng ritual ay nakakatulong din upang bigyan ng proteksyon at biyaya ang sanggol mula sa mga Diyos. Subalit, ang ritual na ito ay nagdulot din ng maraming kontrobersya at pagsalungat mula sa mga human rights groups at maging sa gobyerno. Ayon sa mga kritiko, ang gawaing ito ay mapanganib at maaaring magdulot ng physical at psychological damage sa mga sanggol. Bagaman walang naitalang kahit anong serious accident sa pagsasagawa nito, ay hindi pa rin ito maaaring ipagsawalang bahala. Dahil dito, ang Indian National Commission for Protection of Child Rights at iba pang mga organisasyon ay bumuo ng isang campaign upang ipagbawal ang ritual dahil na rin sa hindi makataong gawain at mapanganib. Noong 2011, ang National Commission for Protection of Child Rights ay nagutos na ipatigil ang pagsasagawa ng baby tossing sa Karnataka. Ngunit ayon naman sa mga local communities, ang ritual na ito ay bahagi din ng kanilang kultura at tradisyon.
Number 9, Holi Festival. Ang Holi Festival na kilala rin bilang Festival of Colors o Festival of Love ay isang makulay at masayang pagdiriwang na isinasagawa sa India at Nepal. Ito ay ginaganap tuwing unang araw ng Purnima sa buwan ng Falguna. Ang pagdiriwang na ito ay nagdudulot ng pagkakaisa at kasiyahan na kung saan ay inaaalis din nito ang mga social gaps sa lipunan at mas pinaiiral ang pagkakaibigan at pagmamahalan. Ang pagdiriwang na ito ay nagmula pa sa sinaunang Hindu mythology katulad ng kwento ni Prahlad at Hiranyakashipu. Ayon sa alamat, si Hiranyakashipu na isang masamang hari ay sinasamba bilang isang Diyos at inutusan din niya ang kanyang anak na si Prahlad na sumamba rin sa kanya. Subalit si Prahlad ay isang tapat na deboto ni Vishnu. Dahil dito ay sinubukan siyang patayin ng kanyang ama sa tulong ng kanyang kapatid na si Holika na mayroon ding kapangyarihang hindi masunog. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, si Holika ay nasunog habang si Prahlad naman ang siyang nakaligtas. Ang pagdiriwang ng Holi Festival ay punong-puno ng kulay at saya dahil ang mga tao ay nagtitipon-tipon sa mga lansangan habang tinatapon nila sa isa't isa ang iba't ibang kulay ng powder. Ang bawat kulay ay mayroon ding symbolic meaning. Ang pula ay sumisimbolo sa pagmamahal at kasaganahan. Ang blue ay para sa Diyos na si Krishna. Ang dilaw naman ay nagpapahiwatig ng relihiyon at kapayapaan. Habang ang green naman ay sumisimbolo sa simula ng bagong buhay at pag-asa. Dagdag pa dito, ang mga traditional music na ginagamit ay mas nagpapasigla din sa festival, kabilang dito ang mga drum at iba pang mga musical instruments. Samantala, hindi lamang sa India at Nepal ipinagdiriwang ito, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan may mga Indian community. Ang mga immigrants at ang kanilang mga anak ay nagdiriwang din ng Holi Festival sa United States, United Kingdom, Canada at Australia bilang pagpapahalaga sa kanilang kultura at tradisyon. Sa kabila nito, ang Holi ay isang pagdiriwang na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatawad, pagkakaibigan at pagmamahalan. Ito ay isang panahon upang kalimutan ang mga hinanakit, isantabi ang pagkakaiba-iba at magkaisa bilang isang komunidad. Sa pamamagitan ng makulay na pagdiriwang nito, ang Holi ay nagpapaalala din sa atin na ang buhay ay mas masaya kapag ito ay puno ng kulay, pagmamahal at pagkakaibigan. Number 10, Cheese Rolling. Ang cheese rolling ay isang traditional competition na ginaganap sa Cooper's Hill malapit sa Gloucester, England. Ang tradisyon ng cheese rolling ay pinaniniwalaang nagmula pa noong 19th century. Ayon sa ilang mga theory, ang pagdiriwang na ito ay maaaring bahagi ng isang pagan ceremony na ginagawa tuwing spring season. Kaya sa tuwing sasapit ang huling Lunes ng May ay nagtitipon ang mga participants at mga manonood sa tuktok ng Cooper's Hill upang saksihan ang makulay at masayang kompetisyon. Ang isang 9-pound double Gloucester cheese ay pinapagulong pababa ng burol at ang mga kalahok naman ay tumatakbo upang subukang makuha ito. Bagaman ang premyo na napapanalunan mula dito ay ang cheese mismo, ang karangalan naman ng pagkapanalo sa kompetisyon ang siyang tunay na humihikayat sa maraming tao na sumali dito. Ang Cooper's Hill ay kilala sa pagkakaroon nito ng matatarik at mabatong burol na kadalasang nagiging sanhi ng maraming aksidente. Maraming beses na ding nagkaroon ng mga serious injuries dito tulad ng bone fractures at pagkabagok ng ulo. Dahil dito ay maraming pagkakataon na sinubukan ng gobyerno na ipatigil ang ganitong kompetisyon, ngunit patuloy pa rin itong isinasagawa dahil na rin sa suporta ng mga local communities at ng mga participants. Ngunit sa kabila ng mga panganib na maaari nitong maidulot, ang cheese rolling competition ay patuloy na humihikayat ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga kalahok ay nagmumula hindi lamang sa England, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa na nais maranasan ang kakaibang tradisyon na ito. Mayroon din itong malawak na media coverage, kung kaya't mas nakikilala pa ito ng buong mundo. Bukod sa cheese rolling, ang competition day na ito ay mayroon ding iba't ibang masasayang activities katulad ng pagtatayo ng mga stall kung saan ay at dito nila ibinibenta ang kanilang mga local foods, drinks at mga souvenirs. Maliban pa dito, ang pagdiriwang ay mayroon ding mga palaro at mga entertainment activities para sa mga pamilya at sa mga bata.